JB Ejercito, mga kababayan. Gusto nga bang iligtas itong si Escudero sa kanya pong ethics complaint noong nakaraang taon? Dahil isang abogado po ang nagrereklamo ngayon at binalikan, mga kababayan, slap in the face ang ginawa dito kay Senador JB Ejercito dahil nga po sa pag-upo nito, mga kababayan, sa ethics complaint na nararapat dapat dito kay Chis Escudero. So ayon po sa balita, mga kababayan, may ethics complaint daw etong si Senator JB Ejercito, mga kababayan, dahil nga sa willful gross neglect of constitutional duty. Kasi nga, mga ka-GPnatics, nagsampa po ng ethics complaint ng isang abogado laban kay JB Ejercito dahil umano sa kaibiguang kumilos. Hindi po niya kinilusan or inupuan po niya, mga kababayan, yung ethics complaint na dapat ay nararapat kay Chis Escudero nung nakaraang taon. Mahigit 3 buwan matapos itong ihain. Ayon sa reklamo, malinaw na may inaction kahit matagal nang naisampa ang kaso at kahit malinaw ang mandato ng komite na kanyang pinamumunuan. Ang sagot dito ni JB Ejercito, mga kababayan, hindi daw niya nagawa kasi nga busy. Busy daw. Sobrang dami daw ng mga tinatalakay nila. Sobrang dami daw ng ginagawa nilang mga batas. 'Di ba? 'Yun ang palusot. At paano daw magpa-function ng committee kung ito ay hindi pa daw maayos? 'Di ba? Hindi pa daw maayos. Eh, bakit ka uupo dyan kung hindi pa agad-agad maayos yan? Diyos mio, JB. Ang reklamo ay inihain ni Marvin Aceron laban kay Ejercito sa kanyang kapasidad bilang chair ng Senate Committee on Ethics and Privileges. Kaugnay ng ethics complaint na inihain pa noong Oktubre 2025 laban kay Escudero. Para kay Aceron, ang matagal na pananahimik at kawalan ng aksyon ay maituturing na willful gross neglect of constitutional duty. Isang seryosong akusasyon na hindi maaring baliwalain. At dito mapasok ang mas mabigat na tanong. Ano ba talaga ang Senate of the Philippines? Isang constitutional body o parang fraternity? Diba? Oh, yung magtutulungan, magsusuportahan at magtatakipan ng mga kalokohan ng bawat miyembro. Kung may reklamo na malinaw na nakabinbin pero pinatatagal, pinauupo lang or tahimik na binabaon sa limot, anong mensahe ang pinapadala nito sa taong bayan? Maliwanag, mga ka-GPnatics, dito na kahit sabihin ni JB Ejercito ay hindi niya intensyon na upuan or kalimutan ang kaso na to, syempre sa mata ng taong bayan ay gusto mong iligtas dito si Senator Chis Escudero. Kasi nga, mga kababayan, ni wala ka man lang balita, ni wala ka man lang ipinapublish or sabihin natin nagpa-press con hinggil sa bagay na to. Dapat kasi ang taong bayan ay ini-inform nyo rin properly. 'Di ba? Para, mga ka-GPnatics, yung mga tao hindi mag-set ng expectation. Kaya pala sabi namin, teka, bakit hindi umuurong? Bakit walang nangyayari? Akala natin, yung ethics complaint against dito kay Chis Escudero, mga kababayan, ay tapos na. Kumbaga, wala silang nakitang probable cause. Yun pala, ay hindi naman pala umuurong. Hindi naman po pala gumagalaw. Oh. Kaya nagagalit ngayon, itong dati rin, siya din kasi yung abogado na nag-file po ng ethics complaint kay Escudero, siya rin ngayon ang nag-file ng ethics complaint dito kay Ejercito. Oh. Kung ang mismong Committee on Ethics ang hindi kumikilos, paano pa aasahan ang pananagutan? Dito pumapasok yung sinasabi nila, mga kababayan, justice delayed, justice denied. 'Di ba? Kung pinapatagal natin ito, nakakalimutan na ng tao, nakakalimutan na. As in, parang, mga kababayan, ano to, quits-quits na lang, ibaon na lang sa limot, wag nang iharap sa komite,
etong si Chis Escudero, baliwalain na lang yung reklamo laban sa kanya. Eh pag ganito ng ganito mga kababayan, tama nga naman, ano ba to? Ano ba yung Senado na yan? Fraternity? Eh nakita na natin mga ka-GPnatics ang epekto, no? Nang ginagawa nilang hindi po asikaso or pag-take ng action dahil dito ka nga kay dating senator o dito kay Senator Villanueva, 'di ba, na hindi po inaksyonan din ng Senado at bagkos mga kababayan, sa halip na ito po ay aksyonan, siya po ay tanggalin, 'di ba? Dahil may final resolution na itong ombudsman dati, eh mukhang tinarantado pa nila yung ombudsman, si Conchita Carpio tinanggal. 'Di ba? Ang ginawa nila doon, imbis na i-apply na lang nila, imbis na ipatupad nila ang pagtatanggal kay Joel Villanueva, parang nang insulto pa, binigyan pa ng special task. Sabi ni Ma'am Debbie Fajardo, bilib ako dati dyan kay Senator JB pero now confirm, Paul Politico. Wala to mga... Ako naniniwala ako mga kababayan, no? Parang masasabi ko pa nga, nung panahon ni Erap, mas okay pa ako. Nung panahon ni Erap pa, sa San Juan, mga kababayan, namamayagpag pa sila. Hanggang doon lang. Pero dito ngayon, wala na. Hindi ko na nakikita na itong mga to ay para sa bayan. Mukhang may kinakampihan. Mukhang rin to, mga ka-GPnatics. Takot din sa mga Duterte. Diba? Takot din sa mga kasamahan nila. Parang sila pa yung nahihiya eh. Dapat nga mahiya kayo sa taong bayan. Hindi kayo dapat mahiya sa kapwa nyo mga senador. Kapag may pananagutan, kapag may pagkakasala, dapat panagutin. 'Di ba? Taong bayan ang naghahanap sa inyo niyan eh. Taong bayan ang gustong makakita na inaaksyonan nyo ang mga irregularidad na nangyayari dyan sa inyong institusyon. Otherwise, ito ay dungis sa inyong institusyon na kinabibilangan. Di ba, Mamilet Vlog? Oo. Yan tama yan, Sabi niya ganun, ang isang desisyon sa bawat araw na walang aksyon, lalong lumalala ang hinala na sa Senado, mas inuuna ang samahan kaysa pananagutan. Takipan. Di ba? I scratch your back and you scratch mine. Kaya dito nabubuo yung sinasabi mga kababayan na utang na loob. 'Di ba? Kaya walang nangyayari sa bansa natin. Hindi natatakot yung mga senador na yan, yung mga kongresista na yan, yung mga politiko na yan na gumawa ng kabalbalan dahil mismong mga kasamahan nila ang nagtatanggol din sa kanila. Hindi natin pwedeng idahilan, mga ka-GPnatics. Hindi natin pwedeng sabihin na hindi kasi kami kumpleto eh. Kulang kami. Paano tatakbo ang committee kung kulang kami? Aba, mga ka-GPnatics, ganun ba? Kainutil yung Senate President nyo? Ganun ba kainutil yung committee para hindi makakilos kung kulang? Hindi naman siguro mga kababayan kailangan kumpleto kayo lahat diyan sa Ethics Committee para gumalaw at kumilos. Ang kailangan lang natin, hakbang, aksyon. Di ba? At syempre, tukdin nyo ang inyong mga tungkulin. Pag tinutupad nyo ang inyong tungkulin, mga kababayan, lahat ng kasunod na yan, lahat yan susunod na. Kumbaga. Tapos sabi niya ganon, mga ka-GPnatics, meron pa siyang mga pek-ek. Etong si Senator JB Ejercito Hoy, wag kayong magagalit sa akin yung mga nanonood kay Tapuan Pero kasi si Tapuan, tropa niya yan, si Senator JB Ejercito. Pero ako hindi, mga ka-GPnatics. Pag ganyan, ayaw ko yan. Diba? Nagsalita na rin si Senador JV Ejercito
kaugnay sa hinahanap niyang ethics complaint. Nag-ugat ito sa umano'y hindi pag-ibo sa reklamo laban kay Senador Chis Escudero. Nagbabalik si Hana T. Kung gusto may paraan, kung ayaw may dahilan. Isa yan sa mga inirereklamo ng abogadong si Attorney Marvin Aceron laban kay Senate Ethics Committee Chair J.V. Ejercito. Tila tinulugan daw kasi ni Ejercito ang nakabiping ethics complaint laban kay Senator Chis Escudero na may kinalaman sa pagtanggap niya ng donasyon sa kontratistang si Lawrence Lubiano, ang may-ari ng Centerways Construction. Hinain ang complaint laban kay Escudero noong Oktubre ng 2025. Pero after about 109 days, kahit pag-assign daw ng case number, hindi man lang daw masimula ng komite. Kung kaya raw ng 109 days. Almost nga yun, mga kababayan. Ilang months yun? 3 months, di ba? More than 3 months pala. House Ethics Committee i-handle ng mabilis ang kaso ng kay Representative Kiko Barzaga. Matapos ang kanyang di umano'y seditious activities, dapat daw ganito rin ang pag-uusad ng reklamo kay Escudero sa Senado. Ibig sabihin yan, mga kababayan, mabilis sa Kongreso, mabagal sa Senado. Di ba? Tama nga naman, pag ginusto, maraming paraan, pag inayawan, maraming dahilan. Justice delayed, justice denied. Pinatatanggal si Ejercito bilang Ethics Committee Chair at pinai-inhibit siya sa pag-handle ng ethics complaint laban kay Escudero para ma-preserve daw ang integridad ng Senado. Sagot ni Ejercito, walang negligence sa bahagi niya dahil hindi pa buo ang membership ng kanyang komite, kaya hindi pa ito makapag-hold ng meetings o hearings. Hindi pa buo. Visit, mga kababayan. Ganun ba kahirap bumuo ng committee ng ethics? Ganun ba kayo ka-imbalido? Wala ba kayong mga kamay? Wala ba kayong mga paa? Wala kayong mga bunganga? Mga ka-GP Natics, ito ay maliwanag na negligence. Negligence yan. Imposible, mga ka-GP Natics, na sasabihin mo, ang rason mo lang, hindi kami kompleto eh. Paano gagalaw? Paano magkakaroon ng hearing? Paano namin i-hearing si Ejercito kung hindi kami kompleto? Anak ng baka, edi dapat, noon pa lang, sinabi nyo na yan. Hindi kami kompleto para ginawa ng paraan, di ba? Halata talagang gusto nyong tulugan. So, ano yung pinagsasabi niya? Di ba? There is no committee to speak of as of the moment. Sa tingin niya, hindi Mga kababayan, 3 buwan na, hindi pa rin, di ba? Ilang buwan na nakaupo ngayon si Senate President Tito Soto. Mga ka-GP Natics, ibig sabihin, as of the moment, hindi pa rin buo yung committee nyo. Ikaw ang committee chairman dyan. Ibig sabihin, pulpul ka talaga. Sorry Senator JB. Ibig sabihin, you are incapacitated, di ba? Para hawakan yung committee ng ethics na yan. Biruin mo, ilang buwan ka nang nakaupo, hindi mo pa rin nabubuo yan? O talagang ayaw niyong buuin yung ethics committee na yan, yung mga tao, para wala kayong gawin. Ano yung display? Di magpo-prosper ang nasabing ethics complaint laban sa kanya. Pero kung kailangan daw niyang mag-inhibit, gagawin niya ito. Na-assign si Ejercito bilang chair ng Ethics Committee 1 araw bago mag-adjourn ang Senado nitong Oktubre. Kasunod yan, Oktubre pa, guys. Oktubre pa. Okay? Oktubre pa. October, November, December, January, mag-4 na buwan na. Ibig sabihin nun, mabagal ka. Hindi nyo ba maisama yan sa order of business? Hindi nyo ba maisama yan doon sa inyong agenda para buuin yung ethics committee? ang serye raw ng budget hearings at BICAM. So there was no chance really for the committee members or the composition of the ethics committee to be read
in plenary, which is a requirement for it to be constituted. So hindi ko po kasalanan, gustuhin ko mang magkaroon na ng hearings or actionan yung mga complaints. I cannot because the committee has not been constituted as of the moment. Pero yan, kung gusto mo maging constituted yan, palagay ko mga kababayan na it is your duty na ito ay ilapit sa Senate President para maisama ito sa plenary. 'Di ba? Pero kung hindi ka bilang isang chairman ng committee, ikaw anay talaga diyan. Alam mo nga hindi kasama sa plenary, hindi mo naman binabanggit. Ayaw mo na i-coordinate ito sa Senate President ninyo. So therefore, wala talaga mangyayari. Kasi yung initiative ng isang action para mabuo yung mga member ng committee na yan ay ikaw mismo. Hindi pwedeng mabuo ito na wala kang tinitake na action. Grabe. Ay, nako. Hindi rin daw ito dahil malapit siya kay Escudero. Sa ngayon, iisa na lang naman na raw ang bakante sa Ethics Committee bago ito makumpleto at aprubahan sa Senate Plenary. Siya na lang pala yung bakante. Diyos mio. Mga kababayan. Hoy, unang-una, 24 lang kayo dyan ha. Hindi yan napakahirap na maghanap, di ba? Ng inyong mga membro. Hindi kagaya nga doon sa house napakarami nila. Ang dami mong pwedeng lapitan. Diyan, kukunti lang lalapitan ninyo. Meron naman kayo sigurong GC. Di ba Ma'am Mary Jane de Vera, walang report na inihain sa Senate President, ibig sabihin nun, hindi siya kumilos. Walang hakbang na ginawa. Paano siguro mga kababayan, kaibigan, akala nila wala nang makakampansin. Kung hindi nagreklamo itong si Aceron, hindi natin malalaman na hindi pa kumpleto yung Ethics Committee 'Di ba, members? Hindi natin malalaman na hindi pala kumikilos, hindi pala nagpo-prosper, hindi gumagalaw yung ethics complaint na yan against kay Escudero kasi hindi sila kumpleto. Parang ang iisipin ng taong bayan ay walang nangyari dun sa ethics complaint na basura. Yung pala, hindi pa inuumpisahan. Visit na yan. Ay, nako, kagigil! Ayan, mga kababayan, maraming salamat po muli sa inyong lahat. No? Hanggang dito na lamang ang ating live streaming. Nako. Ay, nako, Senado! Tama siguro yung sinabi ni Robin Padilla na dapat buwagin na kayo. Di ba? Dapat, Diyos ko, mga kababayan, kaya walang nangyayari sa Pilipinas, Wala na talaga akong masabi. Sobrang buwisit na ako sa mga senador na to. Paulit-ulit. Talagang kampihan, gawa ng paraan para iligtas ang kaibigan. May GC sila, siya lang ang wala. Ano yan, mala-Aimee? Guys, tandaan natin ang kasabihan, pag ginusto maraming paraan, pag inaywan maraming dahilan. At kapag kumilos ka, imposible na hindi mo yan mabuo agad-agad. Hindi naman ganun kahirap, mga kababayan. Magsasubmit ka lang ng Senate report, 'di ba, sa Senate President para maisama sa plenary. Kausapin mo lang yung mga kasama mo. Guys, isipin natin dumaan ang Pasko. Dumaan ang bagong taon. Dumaan yung break nila. Hindi ba pwedeng kahit papano? Di ba na kahit papano ay makausap nila o niya yung mga kakapwa niya mga senador? Para hawakan at makumpleto yung Ethics Committee members? Gusto niyang walang mangyari kaya dahilan niya, kulang-kulang sila. Tama. Diba? Nako. Anyway guys, maraming salamat po muli sa inyong lahat. At magkita-kita po muli tayo sa mga susunod na live streaming natin.